Shalom. Shalom. Good morning po mga kapatid. Another episode. Okay. Part 2. Okay. So, ang title ko na nilagay is Usaping Pananampalatayang Katoliko. So, hintayin natin si Supremo Onoli. Supremo. Hintayin natin siya mag-get request. Okay. Isa sa dahilan kung bakit na maraming Katoliko ang napupunta sa ibang pananampalataya sa mga taong ito, napapasali sa mga pundador na ito sa kanilang mga sekta. Most of the time is ang kanilang nakakay talaga is mga Katoliko na mangmang or kulang. Masakit yung term na mangmang. Pero kung minsan maganda rin gamitin yung term na yon para kung minsan kapag masaktan ka, mag-isip ka ngayon, totoo ba talaga na mangmang ko sa pananampalataya akong Katoliko? So, di ba? Masakit di ba? Sabihin ka mangmang ka sa pananampalataya mo. Ibig sabihin, wala kang alam patungkol sa pananampalataya mo. Kaya nga ang kasabihan is weak or Catholics who are not well informed of their faith becomes Protestant, but Protestant who are well informed of their faith becomes Catholic. So, kalimitan ng mga Katoliko or even mga kaibigan natin, mga kamag-anakan natin na pupunta sa ibang mga sekta, na papailalim sa itong mga founder na ito. Yan. Sa background picture ko, yung green screen ko ay yan yung mga founder ng iba't ibang mga sekta. Some lang, ay ilan lamang po yan. Andyan yung mga local founders natin. Ito magkatabi si Felix Manalo, si Kibuloy, si Eddie Villanueva, si Aglify, din si Eli Soriano. Wala dyan yata si Periol at saka yung paiyak-iyak na peking umiyak, si Pastor Butiki, wala yata dyan. At marami pang iba dito pa lang sa atin ay napakarami po nila. So, many of our Catholic brethren, yung mga kapatid natin, mga Katoliko, ay napupunta sa kanila because kakulangan ng kaalaman ng pananampalataya. Pero, marami pong sa kasalukuyan, mga kapatid, sa kasalukuyan, marami mga Protestante na mga well-informed or alam yung kanilang pananampalataya na nag-convert sa Catholic Church. Alam natin na makukonsider natin na matuturing natin na genuine yung conversion nila kasi alam nila na sa Catholic Church wala silang makikita. Kasi sa Catholic Church, we are not practicing 10% or yung persahan na 10%. So, mawalan talaga sila ng kita. So, kung nung pastor sila, marami silang benepisyo. Actually, in-expose na yan ng mga pastors dito sa Pilipinas na convert. Pupunta sila sa mga nayon, magpapapicture sila, nag-charity sila doon, then ipapadala yan sa ibang bansa. Then after that, is kapalit noon ayuda galing sa ibang bansa. So, yun yung sa kanila. Then, meron sila mga support. May 10% sila direct sa kanilang account. Unlike sa atin sa simbahan, sa Catholic Church, meron tayong account ang parokya, hindi account ng parish priest. So, hindi sa account ng parish priest mapunta, kundi sa account ng parokya. At ini-audit yan or ina-audit yan ng diocese monthly. Nagpapadala tayo ng report sa diocese. Sa amin, ilan ang chapel dito sa amin? Yung chapel namin
ay nagre-remit kami sa parokya namin. Then, i-account namin yan, magre-report din, mag-submit din kami ng report. Then after that, ay isi-send din yan sa diocese. So, ganun yung sistema, hindi mapupunta sa mga pari. Unlike sa mga pastor na yan, i-enjoy nila yung 10%, yung tithes, yung tulong ng mga miyembro nila, direct yan sa kanila. So, kapag mag-convert sila sa Catholic Church, mawala lahat yun. Ibig sabihin, yung conversion nila, totoo. Nag-convert sila sa Catholic Church sa totoong intention. Isang example na palagi kong inuulit-ulit na talagang na siya yung actually parang siya yata na unang pastor na convert dito sa Pilipinas, or maybe meron iba pero hindi lang ibinabalita. Ang isa sa kilala na pastor na convert dito sa Pilipinas is si Brother Noydora. Siya yung founder ng kanyang sekta na pinarehistro niya sa sect na Pure Gospel of Jesus Christ Incorporated. Pinaregistered niya sa sect. Siya yung founder. Ngayon, nung nag-convert siya, actually mahabang ilang taon niya muna pinag-isipan bago siya mag-convert sa Catholic Church. About mga 4 years or 5 years, something like that. So, nung nag-convert siya, yung napundar niya, ilan yung mga simbahan na ipatayo niya, yung mga lugar, yung mga branches or chapter ng kanyang simbahan. Ang dami na paggawa niya. So, nakapagpundar siya ng mga ari-arian na sa simbahan niya. Ngayon, ang nangyari is, ihahablas siya ng kanyang mga membro na nag-convert sa Catholic Church. Kasi siya yung pastor, ibig sabihin, kanya yun. Ngayon, hinablas siya ng mga miyembro niya para hindi niya makuha yung mga napundar niya ng mga ari-arian. So, instead na magkarating na sila sa korte, nagsabi na lang siya na hindi niya na hahabulin yung mga ari-arian na kanyang na-establish, na pundar. So, try to imagine. So, kung pastor ka, ay mawalan ka ng kita, mag-convert sa Catholic Church. At the same time, ang naging struggle niya is itinakwil pa siya ng kanyang mga magulang for almost 2 years. Itinakwil sa kanya ng mga magulang niya, ng mga kapatid niya, kasi ang mga magulang niya, ang tatay niya, preacher, magaling na preacher, church planter. Pag sinabing church planter, pupunta kung saang lugar at magpipreach, then after that, mag-establish doon ang simbahan. Magko-convert mga Katoliko doon, then mag-establish ng simbahan. Or after that, yung mga na-convert niya ay i-refer niya sa mga local churches, anumang grupo yun, doon sa lugar na yun. Yun yung tatay niya. At ang mga kapatid niya, yung mga pastor at mga pastor. So, nung nag-convert siya, nawala na siya ng kita. Yung napundar niya, nawala sa kanya. Yung relationship niya sa pamilya niya is naputol for almost 2 years. Naging malabnaw. At according to history, talaga naghirap siya, mga kapatid. Try to imagine. Then after that, nung nag-convert siya sa Catholic Church, hindi naman kaagad-agad siya tinanggap ng Catholic. Kasi una baka mamaya drama lang ito. Baka mamaya pakulo lang ito. At magiging infiltrator lang siya sa Catholic Church. So, under observation ba siya? Binamanmanan ba siya? Kasi alam ng mga tao, alam ng mga nakakilala sa kanya na siya ay anti-Katoliko. Na siya ay kinakalaban niya yung Catholic Church. So, paano siya paniwalaan? Yan. So, talagang naghirap. So, ibig sabihin, yung kanilang pag-convert sa Catholic Church, itong mga pastor na ito ay fewer. Kasi biro mo, isasakripisyo mo yung pagiging pastor mo. May income ka. Yung income mo, yung hanap buhay mo, mawala. Pero yung isa nga sa kwento na ako tuloy na-share ko to sa profile ko sa Facebook ko. Sabi niya, biruin mo, ipakilala mo, magsisinungaling. Sabi niya, ikaw pastor, magsisinungaling ka. Nagtayo ka ng sarili mong sekta. Alam mo na ikaw nagtayo, tapos ipapakilala mo sa ibang mga tao na this is the true church.
founded by the Lord Jesus Christ. Di ba? So yun, mga kapatid. Ibig sabihin, itong mga protestante na ito, alam nila yung mga accusation nila sa Catholic Church bago nila i-embrace yung Catholic faith, ang Catholic Church, they need to answer all those accusations na ginagawa nila before sa Catholic Church. Name all the accusation or allegation na sinasabi nila sa Catholic Church. Kailangan nila masagot mo na yan. Sila mismo. They themselves study it first before embracing the Catholic faith. Kaya kung minsan, itong katulad ni Supremo Onuli, di ba kanina yon, nagtatalak siya. Ngayon, hinihintay natin siya, wala pa rin. I-compare natin kay Supremo Onuli or iba pa mga non-Catholics na hindi naman talaga pastor, wala naman talagang mga degree sa theology, wala naman talagang malalim na pag-aaral. Compare those mga pastors na nag-convert sa Catholic Church, ay hindi mo bibigyan ng bigat or pansin itong mga taong ito. Kasi ang titingnan mo, yung mga matatalinong pastor na nag-convert sa Catholic Church. Kasi yung struggle nila, biro mo, iwanan mo yung hanap buhay mo. Yung struggle mo na, yung mga questions sa Catholic faith, yung mga allegations sa Catholic faith, na ikaw mismo, bumabato nito before, tapos bigla mo na lang yayakapin, ang hirap nun. So prior to that, ay kinakailangan talaga nila aralin yung lahat-lahat ng mga sinasabi nila or binabato nila before sa Catholic faith. Unlike itong mga kapatid natin, na maraming mga kapatid tayong mga Katoliko, actually lumilipat sa ibang mga sekta, sa mga founder na ito, sa mga sekta ng mga founder na ito, those are mga international founders. May mga local founders dito, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang yata ang local founders dito. Si Felix, si Kibuloy, Villanueva, Ili, and then si Glipay. Yan. Unlike yung mga kapwa natin Katoliko na convert sa Catholic Church, most of the time, hindi talaga nila alam yung kanilang pananampalatayang Katoliko. So kung titimbangin mo yung credibility kung ikaw ang tumitingin na tamad ka mag-aral, titingnan mo na lang yung dalawa, yung kredibilidad ng dalawa. Sino ang mas credible? Yung pastor na alam niya yung kanyang pananampalataya at lumipat sa Catholic Church? Or yung Katoliko na hindi niya alam yung kanyang pananampalataya at lumipat sa ibang sekta? Sa mga founder na ito. Ang tawag dyan ni Supremo Onuli kapag mga larawan, kasi mga picture yan, most of them may patay na eh. Ang buhay lang dyan si Brother A.D. Villanueva. Saka si Kibuloy. Ang turing kasi ni dyan ni Supremo Lee. Supremo Onuli is, Supremo Ono is Diyos-Diyosan. So turing ni Supremo Ono dyan, mga Diyos-Diyosan yan. So, yung mga Katoliko mahina, nag-anib sa sekta nito, mga Diyos-Diyosan na to, na tinutukoy ni Supremo Ono. So, kung titingnan mo, sino ngayon ang titingnan mo at paniniwalaan na sundan? Yung pastor na alam niya yung kanyang pananampalataya, alam niya yung Biblia, yet they still embrace the Catholic faith? Or yung mahinang Katoliko na lumipat sa ibang sekta na hindi niya naman talaga alam yung kanyang pananampalataya? Sino ang mas mabigat na kredibilidad yun? Of course, yung pastor. Diba? Hindi mo na papansinin yung hindi mo na titingnan yung Diba? Yun, mga kapatid. Okay. Ayan, actually, inihintay natin si Supremo Ono eh. Hello, Supremo Ono. Mag-request ka naman. Pag-usapan natin yung mga aligasyon mo kanina. Yung mga tinatalak mo. Ito sa green screen ko, mga Diyos-Diyosan to, na mga pundador ng iba't ibang mga sekta. Ang tawag ni Supremo Ono dyan, pag larawan, ay mga Diyos-Diyosan yan. So, Diyos-Diyosan to Supremo Ono. Okay.
So, usaping pananampalatayang Katoliko. Primo uno, hinintay kita. Request ka. Usapan natin. Si Cardinal John Henry Newman. Si Cardinal John Henry Newman ay isa siyang Anglican bishop. Ang Anglican ay simbahan na itinatag ni King Henry VIII out of, ito yung sa pinakadulo, ay kalawa dito sa, may malaki pa kasi ito pero hindi lang siya makita. Okay. So, si King Henry VIII, ito yung pangatlo sa taas. Si King Henry VIII ay nagpaalam kasi siya sa Santo Papa. Kaya kumbaga son parang out of his lust. Out of his lust, kaya nabuo ang Anglican, ang Church of England. Yan yung simbahan ng mga monarch ngayon sa England ng ginaking ni Queen Elizabeth before. So, nagpaalam siya na sa Santo Papa during those times, nung panahon na yon, na i-divorce niya yung asawa niya kasi gusto niya mag-asawa ng panibago. Pero hindi siya pinayagan ng Santo Papa kasi walang divorce sa atin. So try to imagine anong taon pa yon, around 16th century. So, hindi siya pinayagan. So, ang ginawa ni King Henry VIII, since nahari siya, anong ginawa niya? He left the Catholic Church, he separated in the Catholic Church. Then, he established his own church, the Church of England. Yan. And then, itong si Cardinal John Henry Newman, he desired in his heart na ang kanyang simbahan o yung Anglican Church is to be like an early church. Is to be like the early church na katulad ng mga sinaunang mga Kristiyano. So, ang ginawa ni Cardinal John Henry Newman is nag-research siya, nag-aral siya. Then he found out na for the first 1,000 years, there is only one church that exists, and that is the Catholic Church. Kailan lang ito nagsimula na nagkaroon itong mga founder na ito? Ang tawag ni Supremo Uno, yung mga Diyos-Diyosan. Kailan lang nagsimula yung ganito? Na napakarami ng mga sekta at denominasyon sa kasalukuyan. Kailan lang? Noong 1617. Sa panahon ni Martin Luther, itong sa pangalawa. Kasi si Jesus Christ yung pinakauna dyan eh. Noong panahon ni Martin Luther, alam natin yan. Hindi mo alam kung hindi mo inaral. Then after Martin Luther, ano nangyari? Umalis sa Catholic Church si Martin Luther. Then yung mga kasama ni Martin Luther na umalis din sa kanya. At nagsipagtayuan sila ng kanilang mga sekta. Yan, ito mga Diyos-Diyosan na to. Nagsipagtayuan sila ng kanilang mga sekta. Na ang pattern is the same pattern as of now. Kaya nga, kung titingnan natin, wala pang latest na statistics kung ilang sekta na denominasyon sa buong mundo ngayon. Dito pa lang sa atin, ilang libo na kaya? Di ba? Ang dami-dami na. Oh. So you see, dito pa lang sa atin, kaya nga sa atin dito, alam nyo, lahat ng magagandang title sa Bible, lalo sa New Testament, ano na yan? Gamit na yung mga title na yan. Kaya nga, yung Church of Christ, or Iglesia ni Cristo, ay hindi ang Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo na una dyan. Marami po mga gumagamit ng Church of Christ. English.
Actually, yung sa Roma 16:16, ano yun? Churches of Christ. Sa US, meron talagang gumagamit ng pangalang Churches of Christ. So, tapat sila doon sa Roma 16:16. Ang dami, yung Church of Christ, ang dami pong mga gumagamit ng pangalan. Yung Church of God, hindi lang si Eliseo Soriano ang gumagamit ng ganung pangalan. As a matter of fact, napunta si Eliseo Soriano sa MCGI, members of the Church of God International, kasi nung namatay yung founder ng Haligi at Suhay, yung founder ng Haligi at Suhay, he think na maari siya yung successor. Hindi siya ipinasa sa kanya yung hindi sa kanya ipinasa yung simbahan na yun, nung namatay yun. Diba? Sa babae, si Gugulan ang ipinasahan ng leadership ng Haligi at Suhay. Most possibly, nagtampo si Eliseo Soriano. Ginamit niya yung pangalan ng Iglesia ng Diyos, ang Haligi at Suhay. Nagkaroon sila ng kaso sa Supreme Court. And then, nagpa-registered pa sila ng maraming pangalan until such time na ang pinakahuling pangalan niya na pinaregistered, yan yung members of the Church of God International Incorporated. Dahilan sa yung pangalan, yung previous na pangalan ng sekta na yun, ay ginamit niya. Kaya napunta siya doon sa MCGI, yun yung pinaka-late na pangalan niya. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga magagandang title diyan sa New Testament, sabihin nyo na, maging kayo rin ay makakapansin yan kung saan-saan kayo makakapunta. Makikita nyo yung mga pangalan na yan ay nasa New Testament. Most of the name of the new churches, ng mga born-again churches, ay nasa New Testament. Pero meron dito sa amin, sinasabi ko nga sa inyo siguro wala nang magagandang title sa New Testament, fully accommodated na. Ginagamit na ng marami or naparegistered na ng marami. Anong ginawa niya? Nagpa-registered siya ng pangalan galing sa Old Testament. Sa Isaiah 41 verse 10, Christian Church, ang title ng kanyang simbahan. Bakit? Siguro nung nagpa-registered sa Securities and Exchange Commission, lahat ng mga pangalan na galing sa New Testament fully accommodated na. Kaya hindi siya pinayagan. So, kumuha siya ng pangalan sa Old Testament. Isaiah 41 verse 10, Christian Church. Ano ba nakalagay doon sa Isaiah 41 verse 10, Christian Church? Ang ganda, actually, promise siya din yan. Promise siya ni Lord doon sa kanyang bayan. Sabi dito, maganda naman. Isaiah 41 verse 10. Ito. Sabi dito, Fear not, I am with you. Be not dismayed. I am your God. I will strengthen you and help you and uphold you with my right hand of justice. So, yan yung pangalan ng kanyang church. Isaiah 41 verse 10, Christian Church. Yun sinasabi ko sa inyo. Dito pa lang sa Pilipinas, napakarami lang po ng sekta. Yan ba ay kalooban ng Diyos? Kung ikaw pastor, kung ikaw mananampalataya, dapat tanungin natin ang sarili natin, ito ba yung kalooban ng Diyos? Ang rason ng mga pastor, it is not a religion that can save you. But they keep on establishing their own religion. They themselves are not agreeing with each other. Tapos nagpapakilala silang sugo. Try to imagine, ito palang ilan pala yan. Kulang pa yan. They all saying, all of them are saying they came from God. They are all saying they were commanded by God to establish a church. Ay, meron nga dito, nagpapakilala ang anghel base doon sa Revelation chapter 7 na siya yung sugo at restorer. Kasi natalikod daw yung iglesia na itinatag ng Panginoon.
Ang kaso, ang problema niya is may nauna sa kanya na nag-claim na natalikod. At yan is si Joseph Smith noong 1830. Ito, sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, pang-anim sa taas na picture. Then nakagawa pa, nag-produce pa ng libro, yung Book of Mormon, si Joseph Smith, bilang patunay na siya ay sinugo. Okay? So since dalawa yung claimant na natalikod at restorer, kuno ng church na natalikod, then sino sa kanila between the two? Sino sa kanila yung totoo na sinugo? Dapat magdebate mo na sila dalawa. O yung mga leader nila. Di ba? They are all claiming they came from God. But kung totoong galing sila sa Diyos, why they are not agreeing with each other? It means, doon pa lang, failed na sila, patunay na they came not from God. They were not sent by God, but they sent themselves. Kasi kung totoong galing sila sa Diyos, they are uniting with each other. Nagkakaisa sila. Pero sa hindi nila pagkakaisa, patunay na hindi sila galing sa Diyos. Sinugo nila ang kanilang mga sarili. Yun yung totoo. Kaya nga ang Biblia, mga kapatid, isa sa reason why we believe Bible as the Word of God because of its unity. Isa sa katangian niya because of its unity. May different mga propeta, iba't ibang mga propeta, different period of times. Pero may unison, may harmony yung mga pahayag nila. They didn't talk to each other. Different period of times. But their message ay may uniformity, may unison, may harmony. It is because they came from God. So isa yun sa mga palatandaan. Kaya nga sinasabi sa 1 John chapter 4, yung test every spirit, do not. Sabi dito sa 1 John chapter 4, mga kapatid, habang hinihintay natin yung masipag nating taga-subaybay na si Supremo Onoli, Beloved, do not trust every spirit, but test the spirits to see whether they belong to God, because many false prophets have gone out into the world. Yan. Test every spirit. So, isa yun sa isang pamantayan natin, isa sa barometro natin to test the spirit of this so-called mga propeta na nagpapakilala ng sugo ng Diyos is yung spirit of unity. Wala sa kanila yun. So, doon pa lang, failed na sila. Okay. Bakit? Pangalawa pang reason. Kasi kung they came from God, they are uniting supposed to be. At hindi magiging totoo na sila ay magiging establisher or rebuilder ng Church of the Lord. Kasi sa Biblia, unang-una, sa Biblia, wala pong naganap na total apostasy, wala pong naganap na pagtalikod. Merong mga tatalikod sa pananampalataya. Yun yung malinaw sa Bible, mga kapatid. Di ba? Can you provide sa New Testament? May ma-provide ka ba? Nung sinabi ng Panginoon, anong itinatag niyo yung kanyang church sa Matthew 16, verses 13 to 20? Meron ba siya yung open-close parenthesis na sinabi? Sabi niya, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Not churches. It means, pangalawa ulit, ikasunod na is, failed sila. Itong mga podlador ng mga churches na ito. Kasi unang-una, ang sabi ng Panginoon, I will build my church. Hindi churches.
Di ba? Kaya nga, kung titingnan natin, overwhelming yan mga kapatid. Church lang. Kaya hindi ibig sabihin, hindi niya approve itong ginawa nitong mga taong ito sa larawan na ito sa likod ko. That they veiled their own churches. Pinangalanan nila sa pangalan ng Panginoong Kristo yung mga churches nila. At ipinangalan sa Panginoong Kristo, pinapaangkin nila sa Panginoong Kristo na bagamat sila yung nagtatag. Doon pa lang failed na. Failed na sila doon sa 1 John chapter 4 verse 1. Test every spirit. Isa sa paraan natin is yung sa unity nila, sa Word of God. I-test natin sila through the Word of God. The Lord established a church in Matthew 16:13-20. And then pagdating sa John chapter 10 verse 16, ano sabi niya? Ang sabi dito sa John chapter 10 verse 16, sabi dito, okay, buksan niyo po sa Bible niyo. Alam ko may mga Bible ka dyan, pero mas magandang wag sa Bible app. Mas magandang masanay muna tayo sa Bible message sa libro. Sa John chapter 10 verse 16, sabi dito, I have other sheep, sabi niya, that do not belong to this fold. Okay? Ibig sabihin, pag parang ito, di ba, fold to fold. Fold. I have other sheep that do not belong in this fold. May outside sila, they are outside. Sabi dito, this also I must lead. Sabi niya, this also I must lead. Yung mga tupa na nasa labas, sabi niya, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Ibig sabihin, may kawan na ang Panginoon. Kaya there is no need to create another kawan. And outside of this kawan, ay may mga tupa pa siya, referring to us Gentiles, that during those times who are not yet incorporated into the church, that sabi niya, I must lead, and they will hear my voice, and there he will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. One flock and one shepherd. Hindi niya sinabi, there will be another flock, and there will be another shepherds. And there will be many flocks, and there will be many shepherds. Hindi niya sinabing ganon. There will be one flock, and there will be one shepherd. Itong flock na ito, hindi napalitan to. Sabi dito, basahin natin ulit So John 10:16, sabi niya, I have other sheep that do not belong on this fold. Do not belong on this fold. This also I must lead, and they will hear my voice, and there will be, hindi niya sinabing there will be another. Wala siyang sinabing there will be another. Wala siyang sinabing gano'n. There will be one flock and one shepherd. So, ibig sabihin, itong 10:16, nagko-conform o sumasang-ayon doon sa Matthew chapter 16 verses 13-20 that the Lord established a church, not churches. At pinapagtibay niya rito sa John chapter 10 verse 16 na isang kawan lang, hindi maraming kawan, hindi magkakaroon ng maraming kawan at maraming mga pastol na ito. There will be one flock and one shepherd. And that flock is existed, nag-umpisa nung ito'y itinatag ng Panginoong Kristo. Hindi mag-uumpisa nitong 1914 lang or 1830. Hindi ganon. At yung sinasabing pagtalikod ay pinipilit ng mga taong ito for them na para isiksik nila sa Biblia ang kanilang mga pundador, which hindi pwede at cannot be. Kasi dito sa Biblia, wala ka, sa New Testament,
Nung itinatag, sabi ko nga sa inyo sa New Testament, nung itinatag ba ng Panginoong Kristo ang kanyang simbahan, may sinabi ba doon? May open close parenthesis ba doon? Upon this rock I will build my church, that even the gates of Hades cannot prevail against it. But after a period of time, it will be apostatized, and it will be revealed again from somewhere in the west, si Joseph Smith, or somewhere in the east, Felix Manalo. Walang ganun, walang open-close parenthesis. Kaya kung titingnan po yung mga succeeding pa, dito sa Bible, ang may nag-quote sa akin, na miyembro itong sekta na ito, na nag-claim na natalikod ang iglesia na itinatag ng Panginoon para maisiksik nila yung leader nila. Ang kinote is Matthew 24:11. Sige, basahin natin yung Matthew 24:11. Buksan niyo po yung Bible niyo. Sige nga kung mako-qualify. So Matthew 24:11, many false prophets will arise and deceive many. Many false prophets will arise and deceive many. Ito yung sinabi niya sa akin. Pero kung titingnan natin, ang context nitong Matthew 24 is sa panahon, darating ng mga panahon. Sa huling panahon, ito yung magiging palatandaan. Isa sa palatandaan is many false prophets will arise. So kailan yung huling panahon? In the latter time. Di ba? Kaya hindi pwede makakwalify ang Catholic Church kasi nagpasimula siya nung unang panahon pa, hindi latter time. Kaya yung nagsasabi ng ganyan sa Catholic Church, actually balik sa kanila yung kanilang sinasabi sa Catholic Church. Okay. Hanapin, may nasabi naman talaga dito Matthew 24. Okay. Basahin natin sa Tagalog. Matthew 24. Dito sa Matthew 24, merong mga manlalamig. Ayan. Yan yung mga manlalamig. Yan yung mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. Sa Matthew 24, basahin natin sa Tagalog itong luma kong Bible. Buksan niyo po sa Bible niyo, mga kapatid. Matthew 24. Masabi rito. So, ang title dito, take note latter times, mga kahirapan at pag-uusig na darating. To come. Ibig sabihin, sa huli nito, to come. Mga darating. Hindi nung current. Yan. Hindi nung current to sinabi ng Panginoon to. Okay. Na verse 3, Matthew 24 verse 3, nasa bundok ng mga olibo sa Jesus, samantalang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga lagad, kailan po ba mangyayari mga bagay nito? Ano po magiging palatandaan na inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Ayan, noon pa man, pinagsabihan na tayo. Sapagkat maraming paparito sa aking pangalan na ako ang Mesiyas. Meron na. Dito sa atin, meron tayong lokal. Di ba? Appointed son daw siya kasi may-ari ng kaluluwa natin. At meron pa doon sa Surigao. Nagpapakilala siya na actually siya yung Jesus Christ na bumalik na in His person na hindi alam ng mga tao. Kaya yung mukha niya, actually kinukwentas ng kanyang mga miyembro. Baka hindi niyo po alam yan. At itong founder ng Eastern Lightning, yung mga Chinese na nag-i-invite sa inyo sa mga GC nila, na ang founder nila, pinapakilala nila na bumalik na ang Panginoong Kristo in the person of their founder. Yung mag-asawa na Chinese couple na yun. Yan. Sabi rito, verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ni numan. Palatanda na, the Lord established a church already, ay ibig sabihin, may manliligaw sa huling mga panahon.
Yung mga paparating. Hindi noong current situation na sinabi ito ng Panginoon. Then verse 5, sapagkat maraming napaparito sa aking pangalan na magsasabi na ako Mesiyas, yan, ito pa dito yan sa atin, at marami silang maliligaw. Marami silang maliligaw. Dami nilang miyembro. Million din. Itong si, yung si kapatid natin, taga Mindanao na yun, taga Davao. Yung may New Jerusalem. Marami sa mga foreigner, mga choir. Mga Ukrainian. Oo. Sabi niya, At marami silang ligaw. Makarinig kayo ng lingaw-ngaw, ang nabanan ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag dahil mangyari mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa, ang kaharian sa bawat kapwa kaharian, magkakagutom at dilitnul sa iba't ibang dako, ang lahat ng ito pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod, yan verse 10, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa, ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. So merong term na maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. But not the church founded by Christ. Kasi ang church founded by Christ ay pinangakuan niya sa Matthew 16 that even the gates of Hades cannot prevail against it. So maraming mga tatalikod, but not the entire church. May mga part ng church na tatalikod, but not the entire church. Yun yung pagkakaiba. Kaya nga, ito yung binabasa nila, verse 10 na ito. Para paniwalain ang Katoliko, ang mga Katoliko na mahina or mahina sa kanilang pananampalataya, para mapaniwala at umanib sa kanila. Kasi natalikod. So there is a need of another rebuilder. Then magko-quote sila ng mga verses to prove na ito raw yun ang katuparan. Pero hindi, wala nga eh. Matthew 24:10, yun yung i-quote nila. Ano yung kasunod nilang i-quote? Of course, yun yung 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. Actually, ginagamit nila yun sa Catholic Church. Pero kung babasahin mo yun ay angkop na angkop sa mga nag-aatake sa atin. Sa huling panahon, ano nakalagay doon? Sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. Okay, basahin natin. 1 Timothy 1-3. Maliwanag na sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, okay? Kailan yung huling panahon? Latter times, hindi yun sa current ng panahon na yun ng Panginoon Kristo. Sa huling panahon, maliwanag sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang magdarayang Espiritu at ang mga aral ng Diablo. You see? Sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. So parallel sa doon sa Matthew 24 verse 10. So yan yung kina-quote nila. Kung nagbabasa ka, nag-iisip ka, saan sinabi dyan na natalikod ang buong simbahan, the entire church? Some member of the church ang tumalikod, but not the entire church. Pag binasa nila yan, i-highlight lang nila yung term na tatalikod. Pero hindi nila ito ang style ng pagbabasa nila. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Yun yung iiwan lang yung highlight. Pero yung iilan, hindi. So you see, some members of the church, sila yung tatalikod. Actually, sila yung katuparan doon sa 1 John chapter 2 verse 19. Sabi dito.
Verse 18, mga anak, malapit na ang wakas tulad ng narinig niyo darating ang Antikristo. Ngayon ngay marami nang lumitaw ng mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Verse 19, sino yung tinutukoy ng mga Antikristo? Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. So you see, yung mga tumalikod, hindi talaga tunay na atin. Kasi kung tunay na kasama natin sila, nanatili sana sila. Sila yung qualified, siya yung kino-qualify dun sa mga Antikristo. Sa 2 John 1:7, ano ba yung palalim na ang palalim na pagpaintindi ni St. John sa patungkol sa Antikristo? Ano yung palalim na pagpaintindi ni St. John sa mga Antikristo? 2 John 1:7, sabi rito, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, ang mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay si Jesucristo ay naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at Antikristo. So kapag hindi mo pinapahayag na si Kristo ay naging tao, ano ibig sabihin nito? Naging tao. That means, prior to it, Jesus has other nature before He became human. Kung hindi mo yun pinapahayag, kabilang ka sa magdaraya at Antikristo. Kung ang pagkilala mo sa Panginoong Kristo is purely human, is mabibilong ka, masasakop ka doon sa magdaraya at Antikristo. So therefore, the Catholic Church ay hindi mako-qualify dyan. Hindi mako-qualify ang Catholic Church dyan. Kasi ipinapahayag natin ang pagkakatawang tao ng Panginoon Kristo sa creed natin. Kaya balik sa kanilang pagbumuka yung atake nila sa atin sa Catholic Church. Yan mga kapatid. Ibig sabihin, sa 2 John 1:7, karugtong nung kaugnay dun sa 1 John chapter 2:19, magdaraya at Antikristo ka kapag hindi mo pinapahayag na ang Panginoong Kristo ay naging tao. Bakit siya naging tao? Ibig sabihin, He has other nature prior to it. At yan yung sinasabi sa 1 John, sa John chapter 1 verse 1 to 3, then verse 14. And Philippians chapter 2 verse 5 to 8. And then sa Colossians chapter 2 verse 9. Isulat nyo, then tingnan nyo dun sa Bible nyo. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then sa verse 14, pinaliwanag kung sino yung Word na yun, malinaw, and the Word was made flesh and dwelt among us. Kung babasahin pa natin doon ang karugtong, at nakita namin ang kanyang kalwalhatian na katulad ng sa Diyos. Then sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, di ba? Ang linaw naman dyan. Ang sabi dito sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Sabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo Jesus, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na magyanatiling kapantay ng Diyos, sa halip ay kusan niyang binitawan ng karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan sa krus. So you see? So therefore, ang Catholic Church hindi mo ko-qualify doon sa sinasabi doon sa 2 John 1:7. Pagkus yung mga tao na hindi na itinatanggi na ang Panginoon Kristo ay nagkatawang tao. Yung mga nagtatanggi ng Panginoon Kristo ay Diyos, sila yung mako-qualify na Antikristo at magdaraya. Okay. Sa Colossians chapter 2 verse 9, ano ba yung sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9? Na may kaugnay pa rin dito sa Philippians chapter 2.
5 to 8, and John 1, 1 to 3, then verse 14. Ano sabi dito? Verse 9, sapagkat ang buong kalikasan, sapagkat ang sabi rito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo nang siya ay maging tao. So you see, that is why walang pagtalikod. Ang kawan na isa at wala ng kawan pang darating pa na iba after he established his church in Matthew 16. At walang tatalikod. Hindi matatalikod yung kanyang iglesia kasi pinangakuan niya, at ang nagtatag na ito sapagkat ang nagtatag ay ang Panginoong Kristo. Kaya nga sinabi sa Psalm 127 verse 1, dapat alam natin to eh. Ano sabi doon? Maliban ng Diyos ang nagtayo ng isang sambahayan, walang kabuluhan ang itanayo ng isang panday. Yan sinasabi sa Psalm 127 verse 1, mga kapatid. So therefore, kung yung iglesia mo ay tatag ng tao, walang kabuluhan yan. Kaya nga sa Matthew 7 verse 24, ano sabi doon sa Matthew 7 verse 24? Ang matalinong nagtayo ng kanyang bahay ay parang itinayo niya sa ibabaw ng bato. O, di ba? Related siya doon sa Matthew 16. Itinayo ng Panginoon sa ibabaw ng bato. O. Then, sa Matthew 7:24, ano sabi dito? Sabi natin. Kaya't ang bawat nakikinig sa gawa ng mga salitang ito ay matutulad ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas ang hangin ang bahay na yun, ngunit hindi nagigiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Then, paano natalikod? Paano natalipol? Paano nawasak? Para mabigyan ng chance yung mga nagkiklaim na sila ay sugo para itayo muli ang iglesia ng Panginoon. There is no chance, mga kapatid, sapagkat ang nangako ay ang Panginoong Kristo. So, Psalm 127 verse 1, kapag hindi ang Diyos ang nagtayo ng isang sambahayan, ay walang kabuluhan ang ginawa naong yaong panday. May sambahayan pala yung tinutukoy dyan eh. Sambahayan, it refers to the house of God, the church. 1 Timothy 3:15, di ba? Ano sinasabi doon? Sa 1 Timothy 3:15. So, ibig sabihin, yun yung relation to sa Psalm 127 verse 1. So, 1 Timothy 3:15, buksan niyo sa Bible niyo. Sabi dito, upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos sa iglesia na siyang haligi at suhay ng saligi at saligan ng katotohanan. So you see, ang sambahayan pala na yun is ang iglesia na itinatag ng Panginoon sa Kristo. Psalm 127 verse 1, Matthew 16. These are all related. At saka yung sa Matthew 7:24. So, nakatayo sa ibabaw na bato, gusto bumaha man, hindi siya mawasak, hindi siya matatalikod, therefore, hindi siya matatalikod. At sinabi pa ng Panginoon sa Matthew 28 verse 20, I will be with you till the end of time. Then, ano ang chance ng pagtalikod? Wala, kasi kasama. Hindi iniwan ng Panginoon yung kanyang iglesia. I will be with you till the end of time. So therefore, walang pagtalikod, mga kapatid. Kaya nga sinasabi dun sa Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na marunong magsinungaling. Kung ano ang sinabi niya ay gagawin niya. Then Hebrew 10:23, let us hold on unwaveringly to our profession, because the one who promised us is trustworthy.
Trustworthy daw ang Panginoong Kristo. Hebrew 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. So there is no chance of apostasy para ipagbigyan itong mga pundador ng mga sekta na ito na sila kuno ang inutusang magtayo muli ng natalikod na iglesia. Walang ganun, mga kapatid. Huwag natin gawing sinungaling ang Panginoong Kristo. He is faithful to what He promised to us. Numbers 23:19, then Hebrew chapter 10 verse 23. Okay? Then, okay. So, walang chance po ng pagtalikod, mga kapatid. Matthew 28 verse 20, sabi ng Panginoon, I will be with you till the end of time. So, kung kasama ng Panginoon ang kanyang iglesia, so therefore, there is no chance of apostasy. There is no chance na nalipol yung iglesia. Maraming mga tumalikod. Itong patunay, sa likod ko yan. Kung titingnan mo yung background nila, i-check mo yung background nila, mauugat mo yung pinanggalingan nila, yung pinaka-bottom line nila is galing sila sa Catholic Church. Sila yung mga tumalikod. At sila yung katuparan ng 1 John chapter 2 verse 19. Yan. And then, di ba, John 10:16, binasa din natin kanina. Pagdating uli doon sa John 17, di ba? Yung matinding prayer ng Panginoong Kristo, I pray that they may be one. Nanalangin ng Panginoon ng masidhi doon na panalangin na magkaisa nawa sila. Then pagdating doon sa Ephesians chapter 4 verse 5 to 6, sabi doon, there will be one faith and one baptism, one Lord. So therefore, there is no chance of many churches and denomination. Yun yung totoo, mga kapatid. So walang chance itong mga pundador na ito. Padunay na itong mga pundador na ito ay hindi talaga sila galing sa Panginoon. They just send themselves. They just claim or appropriate the verses of the Bible for them, pero hindi misappropriation ang tawag. Kasi hindi nila ma-appropriate yung mga verses para mag-fit sila doon sa Bible. Hindi po. Kasi sasalungat sila sa Biblia. You see, mga kapatid? So that is why, kung titingnan nyo from the very beginning up to the first 1,000 years, there is only one church that exists. Kaya kung titingnan nyo rin yung history ng Acts 11:26, kung nabasa nyo na yon, Acts 11:26, actually, ang nagpangalan noon sa atin ng mga Kristiyano are not the disciples themselves. Hindi po mga disciples. Ang nagtawag sa atin ng mga Kristiyano ay hindi mga Kristiyano. Doon sa Acts 11:26, sa Antioquia. O, tingnan nyo yung kuwan ng Antioquia. Saan ba ang part ng Antioquia? Okay. Hanapin natin ang Antioch. Saan ba ang part ng Antioch? Comment. Okay. Paki-comment po yung Antioch kung saan banda. Antioch.
So you see, sa Antioch na yun, in the first century, tinawag, in the bracket of first century, tinawag tayo ang mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo, doon sa Acts 11:26 na mga Kristiyano. Period of first century, 100 years backward, doon tinawag na mga Kristiyano ang mga tagasunod ng Panginoon sa Kristo. Dati tinatawag na the way, doon sa Acts chapter 9, ang mga tagasunod ni Kristo. Then later, Acts 11:26, nakalagay doon na doon unang tinawag ang mga alagad ni Kristo na mga Kristiyano. At ang tumawag actually are not the disciples of Christ. They called themselves as Christians. No. Those people na mga nakakita sa kanila, they are Christians because they are following Christ. First century yun, 100 years backward, below. So around, pagpalagay natin, mga 60 to around AD 100, pagpalagay natin ng ganun. At alam nyo ba, na doon din sa Antioquia, doon unang-una tinawag na ang church na ito is Catholic Church. In around approximately CA 110 AD, si Saint Ignatius of Antioch, according to the story, Saint Ignatius of Antioch was a disciple of Saint John. And in that period, around 110 AD, try to imagine, 100 AD backward, mga pagpalagay natin sa 60 AD up to 100 AD, doon sa part ng Antioquia, tinawag ang mga Kristiyano, ang mga alagad ng Panginoon si Kristo ng mga Kristiyano. Then, around 110 AD, try to imagine, try to count, how many years? Sa lugar na mismo na yun sa Antioquia, how many years? Hanggang 110 AD. In 110 AD, doon din kauna-unahang tinawag na ang simbahan ay tinawag na Catholic Church. Sa letter ni Saint Ignatius of Antioch to the Smyrnians, binanggit niya doon na sabi niya, where the bishop is, there also the Catholic Church. Try to imagine how short period of time lang. There is no other churches. Kasi bawat isa sa atin, magiging tapat lang tayo, magiging totoo tayo. Ito, tingnan niyo ito mga founder na ito. Ang pinakaluma sa kanila, of course, si Martin Luther, 1617. Si King Henry VIII. Si John Smith, si Wesley. Ang Methodist, Mormons. Nag-start 1617. The rest, kailan lang yan ng mga nagsilutangan? Kaya nasasaktan nga sila sa mga CFD. Kapag banggitin ng mga CFD na sulfot, kuminsan masakit talaga yung katotohanan. Ganoon naman talaga para sila mga kabute. Di ba yung kabute? Pag tapos ng ulan, pag gumulog at kidlat, kinabukasan maghanap ka ng kabute. Ang kagandahan ng kabute, yung mushroom, is halimbawa nakakita ka dito ng kabute sa kabilang side. Ang may opposite dyan. Doon sa opposite niya, meron din doon. So, masarap ang kabute kapag bagong tubo, lalo na kapag pa lang. Pero yung hindi nakakaalam, ang masarap na kabute is, na mushroom is galing sa saging. Yun yung pinakamasarap. So, yan. And then yung sa mushroom na galing sa pinabulok na dayami ng palay. Yan. Pero mas masarap sa lahat yung mushroom sa saging. So parang mga kabute na yung sisulputan. Tapos sasabihin, sinugo daw sila ng Panginoon. Yung isa nga dyan, isa nga dito sa founder dito, nasabi niya nga daw nagkulong siya sa kwarto, 3 araw, 3 gabi. Paglabas niya, sugo na siya. Ay natalo sa ditong isa nito. Umakyat sa Mount Kapalong, namuhay doon ng mga 5 years yata.
na simpleng buhay lang. Ayun, Davao, pagbaba niya, appointed son na siya. Mas mataas yung title. Talbugan tuloy yung nauna na magpapakilala ay anghel lang, Sugo. Natalbugan silang huli. Kasi yung isa, appointed son, mas mataas. And then later on, nag-claim na siya yung may-ari ng kaluluwa natin. So you see, mga kapatid. May mga kapatid yung katotohanan. Kaya yung Catholic Church, kung titingnan nyo sa kasaysayan or to eliminate, paano ba natin, kasi sa dami-dami ng mga sekta ngayon nagpapakilala, kung i-eliminate natin one by one, alamin natin, sino ba ang founder nito? Kailan nag-umpisa? Huli mo na yung lahat ng ang Catholic Church. Kung magiging tapat ka, lahat ng mga sekta at denomination, isulat mo, i-research mo. Isa-isahin mo, i-eliminate mo isa-isa by knowing who is their founder, where they started, and when they started. Then, pinakahuli na yung Catholic Church. Malalaman mo. At ikaw mismo makakakonclude ka sa sarili mo. Na. Yun mga kapatid. Ano pa ba? So you see, hindi matatalikod. Una, ang iglesia ang tinatag ng Panginoon, never matalikod or natalikod or matatalikod. Kahit sapagkat doon pa lang sa Old Testament, may hula na sa Daniel chapter 2 na ganito. Kaya, kapag may mga aral sa inyo na talikod, umanib ka na, natalikod na. Kami na yung bago, no? Kalokohan. Daniel chapter 2 verse 44, sabi dito. Basahin niyo po sa Bible niyo. Sabi dito, sa panahong ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng kahariang hindi mababagsak. Yan. So ito yung prophecy sa Daniel chapter 2 verse 44. At ginanap nga ng Panginoong Kristo doon sa Matthew 16. At dito pa lang sa hula, ganito yung masabi, malinaw. Sabi niya pa, sa panahong ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi may bagsak kailanman, ni masasakop nino man. Dudurugin ito at ganap na wawasakin at iba pang kaharian. At ano pat hindi na makabangon mga yun kahit kailan. Ang katulad dito ay yaong tipak na batong dumurog sa ributong yari sa bakal, luwad tanso pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay pinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Iyan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. So doon pa lang sa Daniel chapter 2 verse 44, inihula na magtatayo ang Panginoon ng kaharian. Totoo, di ba? Nagtayo ang Panginoon ng kaharian. Upon this rock I will build my church. His kingdom is in the church, Luke 17:21, the kingdom of God has started when you believe in Him. When you started, believe in Him. Oh. Diba? Tingnan natin sa Luke 17:21 kung tama ang pagka-recollection ko. Okay. Sabi dito, and no one will announce, look, He is here. Look, here it is, or there it is, for behold, the kingdom of God is among you. Ay, nasa pagitan ninyo. Okay. Oh, you see? So, yun yung Daniel 2:44, katuparan sa Matthew 16, and then, yung sinasabi sa Psalm 127 verse 1, maliban na ang Diyos ang nagtayo ng isang sambahayan, walang kabuluhan ang itinayo ng yaong panday. So, kung yung panday lang ang nagtayo at hindi ang Diyos ang nagtayo, walang kabuluhan yun. Oh, sino ngayon qualified doon? Disqualify sila.
Sa mga pundador na ito. Kasi sila nagtayo. Hindi ang Panginoong Jesucristo ang nagtayo. At yung tinayo, ulitin natin, hindi natalikod. Nagpapatuloy. Ayon sa hula sa Daniel chapter 2 verse 44. At may relationship din doon sa Davidic kingdom. Ano yung dynasty ni David? Ang dynasty ni David will continue forever. Saan naganap? Sa Messianic kingdom. Kasi ang Panginoong Jesucristo nagmula sa lahi ni David. Oh. Okay. 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13. Tingnan nyo yung relationship. Dito pala nahula na. And when your time comes, si David, hula to, prophecy to. And when your time comes, si David yung kausap dito. And you rest with your ancestors, I will raise up your ear. Ear, isa lang. Sabi niya, with your, I will raise up your ear after you. Sabi niya, from your loins, and I will make his kingdom firm. And I will make his kingdom firm. Pag sinabing firm, ang Diyos ang nangako, Numbers 23 verse 19, ibig sabihin, matatag, hindi masisira. Diyan paano matalikod? Paano mawasak? Paano malilipol? You are making God as a liar. Whereas He promised in Numbers 23:19 na that God is not like a human person that lies. At sabi nga sa Hebrew 10:23, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sabi dito, it is He who shall build a house for my name, and I will make His royal throne firm forever. Firm forever. Kung nawasak, kung natalikod, firm ba tawag doon? Kung nawasak, kung natalikod, firm ba tawag doon? Of course not. Ibig sabihin, pag ipilit natin na natalikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon, sinasabi natin dito sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13 na ito ay kasinungalingan. Kasinungalingan yung Daniel 2:44, kasinungalingan ang Matthew 16:13 to 20. Kasinungalingan ang Matthew 7:24. Kasi natalikod. Then bida yung founder mo. Kasi rebuilder siya. Bida siya. Wow. Siya yung bida. Kontrabida ngayon ang Panginoong Jesucristo. Kontrabida ngayon ang Diyos. Saan ka? Kung nagsasubscribe ka sa ganyang paniniwala na natalikod ang iglesyang itinatag ng Panginoon, then ginagawa mong kontrabida si Lord. Abilene. Sinungaling. At ang nagsasabi ng totoo is yung founder mo. Wow, idi wow. Sabi sa kanto, di ba? Idi wow. You see? From the Old Testament pa lang yan. Pagdating sa New Testament, nagko-complementary, nagkakaroon ng pagkaugnay-ugnay na hindi talaga matatalikod at hindi mawawasak. Di ba? Matthew 28 verse 20, I am with you till the end of time. Then sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Sino ang laban sa atin? Kamatayan? Sa Romans chapter 8 verse 37 to 39, kamatayan ba? Paghihirap, pag-uusig, kapigatian, gutom o tabak?
Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Yan yung kanta natin, di ba? Nabuo nga yan. Ganda-ganda yung kanta na yan. Maganda yan ituro sa mga persecuted Christians around the world. Yung tono natin. Sana may turo sa kanila, no? Yung mga persecuted Christians. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap ba, kapighatian, pag-uusig o gutom o tabak, at kahit na ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ay, mga Kristiyano dyan sa ibang bansa, turo nyo po yan sa mga Kristiyano dyan. Sa mga ibang mga Katoliko dyan yung kanta natin. Then sila na lang bahala mag-salin sa English. Pero yung tono natin, ipananatiliin natin. Kasi ang ganda. Romans chapter 8 verse 37 to 39. So, therefore, there is no chance of apostasy. There is no chance of pagtalikod. May ilan lamang na mga tumalikod or tatalikod, but not the church of the Lord Jesus Christ. So therefore, ito yung ginagawa ng mga founder, ito mga different pastors nito, ang ginagawa ng mga founder na ito ay nagpadala sila sa udyok ng demonyo. Alam naman natin, ng isa sa strategy ng demonyo na ginagawa is divide and conquer. He is dividing the church using the Word of God to divide the church para ma-weaken niya ang unity, ang firmness ng church. Diba? That is why, sa dami-dami ng mga sekta ngayon, iba-iba na yung mga pinopropose nila ng mga doktrina. May mga churches na okay na yung same-sex union, same-sex marriage, okay na yung mga pari na babae, okay sa kanila yung abortion, okay sa kanila yung divorce. Because wala nang pagkakaisa. Kaya nga sinasabi sa John chapter 10 verse 10, malinaw, na naparito ang magnanakaw upang magnakaw, magwasak at pumatay. Ngunit naparito ang Panginoon para magbigay ng buhay na ganap, isang buhay na ganap at kasiyasiya. So the enemy is to destroy us, to destroy our unity, to destroy the church, try to destroy the church, but he cannot, because the Lord is in the church, for he is the head of the church, and the church is his body. So therefore, hindi makapananaig itong pakana ng Diablo. So yun, mga kapatid. So parang dyan yung ikot yung ating usapan. Marami pa supposed to be, yun yung umpisa lang. Actually, ilang beses ko na rin itong natalakay. So, hinintay lang natin si Supremo Onuli, hindi naman lumabas. Naghihintay ko na mag-guest request, hindi naman sana lumabas. So, baka next time, baka sakali. Yun, mga kapatid. Let us remember, it is not God's plan for us to be na iba-iba tayo. Walang plano ng Diyos yun. Malinaw yun sa John 17 sa kanyang panalangin. So kung totoo tayong sumusunod sa Panginoon, if we really acknowledges the Lord as our Lord, katulad ng sinasabi sa Luke chapter 6 verse 46, na sinasabi niya, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ng aking mga sinasabi. So what is the use? Maybe the Lord Jesus Christ is not really our Lord but ourselves, because we are not listening to Him. Kaya nga, sa Matthew 7:21, pagdating ng paghukom, malinaw yun at yun ay babala sa ating lahat. Ang sinasabi sa Matthew 7:21,
Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking Amang nasa langit. So if we are not doing the will of the Lord, please, baka pagdating ng araw, ganun ang mangyari sa atin. Then yung karugtong doon, kakatok tayo ng kakatok, sabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Yung mga kapatid, mabigat yun. Matthew 7:21 to the following verses. Basahin mo na ako. So, maybe that is by now, my dear brothers and sisters. Shalom. A blessed Saturday po sa ating lahat. May God bless us all and keep us safe and sound in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa mga nag-like at sa mga sumubaybay, nag-tap ng screen, and then yung maging yung hindi man nag-tap ng screen yet they are watching us ng pasimple lang. Ingatan nawa tayo pagpalain ng Panginoon, may pagkaloob nawa sa atin niya ang ating mga kahilingan, pagpalain bigyan natin kagalingan sa ating mga karamdaman, ay huwag iligtas tayo sa mga bibigat na pagsubok, at iligtas tayo sa mga bibigat na mga karamdaman, maging sa mga things that are beyond our controls. May God keep us safe and sound at iligtas tayo sa anumang kapamakan, sa mga sakuna, sa mga sunog, sa mga magnanakaw, sa mga evil intentions, sa mga evil schemes, sa mga any threat or harm or any accidents. In Jesus' name, amen. May God bless us all. Amen. Maraming mga Espiritu Santo. So that is by now. Amen.